Nakaramdam ako ng hiya matapos marinig ang paliwanag ni Renz. Hindi ko namalayan na agad akong napayuko sa mga nalaman. Ba't di niya sinabi agad? Akala ko pa naman may anak itong naghihintay na makauwi siya. Kaya ba agad na lang ito napahalakhak nung una kong matanong ang ganoong bagay? Hayes, nakakahiya. Nagpatuloy lang ang mga ito sa napag-usapan habang ako ay nababalot na sa kahihiyan. Ikaw, Erin, agree ka ba sa sinabi ni Jessie? Agad akong napalingon sa nagsasalitang si Mitch. Hindi ko alam ang isasagot dahil di naman ako nakinig. Actually, Jessie has a point, we already knew the direction but, tama, saka sa atin pa rin nakasalalay kung hanggang kailan tayo makakaabot ng San Lorenzo. Nag-abot ang mga ideya ni Renz at Warren dahilan para di ako makasagot. Tumahimik din ang mga ito nung mapagtantong hindi sila ang tinatanong. Napalingon ako sa gawin ni na Mitch na mukhang inaantay yung sagot ko. Para sa akin agree ako sa mga napag-usapan, may kanya-kanya tayong punto, pero ang inaalala ko lang, baka maabutan tayo ng gabi at wala tayong makitang ilog kung kailangan natin ng mainom, agad na wika ko dito. Nagtagpo ng kusa ang mga mata namin, may dala itong pagkadismaya na mukhang kagagawa ng naging sagot ko. Pero mas madali para sa atin na makabalik doon, may ideya na tayo sa pasikot-sikot sa gubat. Kailangan lang natin magtiis ng panandalian, agad ko ring bawi matapos mandismaya kanina. Napangiti ako ng pilit. Tumango-tango ang mga kasama at nagpatuloy sa pag-uusap. Anyari sa'yo kanina? Agad na tanong ni Andy habang inayos namin yung ibang gamit na kung saan-saan nakalagay. Bakit? Ano bang meron? Kunwaring tanong ko dito na walang anumang ideya. Ewan ko sa'yo, ang tagal mo kayang nakasagot na bilang ko yata yung hininga ko at saka mo pa naisipang magsalita, kadiri naman nung hininga Andy. Tong babaeng to talaga mas tumatagal mas naimpluwensyahan ni Warren kung ano-anong sinasabi. Kailangan niyo ba ng tulong? Rinig naming wika ni Drake na mukhang kakarating lang matapos kumuha ng ilang prutas para bukas. Wag na Drake, matatapos na rin kami, sagot ko rito na mukhang di yata narinig. Nakiupo lang ito sa nakasanayang higaan, dinampot yung mga nahugasang tumbler. Grabe ka bro, ilang minuto ka lang nahiwalay kay Erin mismo na agad. Kumunot bigla yung nood saka ko tiningnan ng masama si Warren. Kakarating lang ng mga ito, nasa likod nito si Renz, kapwa ito may dalang prutas na hindi na bago sa mata. Ang sama mo! Bungad kong bati sa kanya. Una nang tinahak ni Renz yung nakasanayan naming lapag. Walang balak makinig as always. Luh! Defensive, umalis na ito sa harap saka sumunod dun sa lalaki. Hayes! Ba't mo pa kasi pinansin yung mga yun? Aba syempre baka ano pang iisipin ng iba, sagot ko kay Drake na ibang gamit naman ang hinawakan. Ano bang balak nito? Yes, said, sambit ng babae sa harap na mukhang may balak na masama. O baka ano pang iisipin ng isa, nagtaas babang kilay na wika ni Andy. Di na lang ako sumagot dahil wala akong ideya kung sino ang tinutukoy nito. Wala nga ba? Huwag matigas ang ulo, Allen, nangingibabaw ang boses ni Mitch nung palapit ang mga ito sa gawin namin. Mukhang binalikan nila ang mga naiwang gamit kahapon dun sa kabilang banda kung saan kami nagpahinga. Drake, tulungan mo Jessie, wika ko rito na hindi nag-aksayang tumingin sa lalaki. Dala-dala ni Jessie ang ilang damit namin na kinuha pa sa sampayan. Sa ganitong sitwasyon, para lang kaming magkapatid na may kanya-kanyang pinaggagawa. Kaya na yan iliningon ko ng tuluyan ang lalaki, hindi rin ito tumingin sa akin. Nakuha ng atensyon ang agarang pag-ubo ng babae sa harap. May nais itong ipahiwatig, pero mukhang gusto lang nito manginis kaya napailing na lang ako. Ilang oras matapos unti-unti humupa ang sinag ng araw. Nagising ako sa pagkakaidlip na iharang ko pa ang bisig sa sariling mga mata dahil sa dala ng liwanag. Gising ka na pala, dahan-dahan kong sinundan ang pinanggalingan ng boses. Nang makitang si Drake ito ay dali-dali akong napabangon. 3 na lang kami nandito, kaya pala sobrang himbing ng pagkakaidlip ko. Mitch, asan yung iba? Napatingin ito sa akin matapos inayos ang sariling mga gamit. Nasa ilog naliligo, ikaw na lang ang hinintay, sagot nito na tuluyang nagpagising sa akin. Hala, bakit di niyo ko ginising? Ba't kayo nagpaiwan? Kunot noo kong tanong. Para akong nainis na di ko alam. Tiningnan ko si Drake na mukhang walang balak sumagot. Ewan ko dyan kay Drake, sabi ko ayusin ko muna ang mga gamit bago magdilim, saka ako susunod. Ayaw niya daw sumamat, bakit?
Anong nangyari sa'yo? Tanong ko sa lalaki. Nagkibit balikat lang ito at saka napahiga. Ang sarap hampasin, ayaw talagang sumagot. O siya. Sasama ka ba? Aya ni Mitch sa'kin, mukhang tapos na itong mag-ayos ng mga gamit. Tumango lang ako at saka kumuha ng ilang damit. Kapwa naming nilingon si Drake na kunwari natutulog dahil sa nakapikit nitong mga mata. Tara na Drake, para ka lang tanga dyan. Di bagay sa'yo magtulog-tulugan. Agad rin dumilat ang mga mata nito at saka dali-daling bumangon. Kayo lang naman hinintay ko. Sagot nito sa amin saka umunang umalis. Loko yun ah. Tara na nga Mitch. Sinundan lang namin yung lalaking madaming drama. Hindi kami masyadong napadpad sa gawi dito maliban na lamang kung may naglabas ng sikmura. Mula sa malayo ay tanaw na namin ang ingay ng mga kasama. Mukhang nag-enjoy ang mga ito sa pagtatampisaw. Na-excite ako bigla, parang di kami tumira dito ng isang linggo. Ang tagal nyo naman. Bungad na sigaw ni Warren dahilan para makuha namin ang atensyon ng lahat. Nakatayo si Warren sa malapad na bato habang nakaupo rin dito si Jessie. Pilit binabasa ni Andy ang dalawang kasama na mukhang nasayahan sa ginagawa niya. Ilang espasyo ang pagitan ay seryosong nag-uusap ang dalawang lalaki. Pang-itaas lamang ang makikita ko kay Renz dahil nakalubog na ang katawan nito sa tubig habang nakasandal sa malaking bato. Si Allen naman ay nakaupo lang, niyakap ang sariling tuhod na tila iniiwasan mabasa ng tubig. Buti naman at nakinig ang pasyente, rinig kong bulong ni Mitch, napailing na lang ako dahil sa tawag nito sa pinsang lalaki. Napatagal yata kayo? Bungad na tanong ni Allen, mukhang bumalik na ang sigla nito, hindi gaya nung nakaraang araw. Kapwa namin itinabi ang daladalang mga gamit sa gawin ng pasyente ni Allen para hindi ito mabasa. Dito ka lang ba? Doon kami kila Warren, wika ni Mitch na ready nang umalis. Napasulyap ako kay Renz na nakasandal pa rin sa gilid tila nakikinig. May choice ba naman ako? Ayaw mo nga ako maligo, nakabusangot na sagot ni Allen. Baka kasi kung mapano ka, to naman, di ko naman siguro, hahayaan mangyari yun, tanging tingin lang yung naisagot ni Mitch dito tila nag-iisip sa mga nagyayari. Don't worry, I'll just stay here too. Napatingin ako kay Renz na papunta sa gawi ko. Mukhang naghahanap ng pwesto sa likod. Wala itong imik na dumaan sa akin. Nagpatuloy lang yung pag-uusap ng dalawa, kaya di ko alam kung anong desisyon. How's your ankle? Napatalikod ako nang marinig ang boses ng lalaki, nakasandal na ito sa malaking bato at kita na rin ang kabuuan. Agad akong napayuko sa tinutukoy, kung titingnan makikita mo pa rin yung pagkakaiba ng kaliwa kong paa, pero mas madali ko na siyang maigalaw. Okay naman na, salamat, wika ko rito. Tumango-tango lang ito sa akin, mukhang wala nang balak magtanong ulit. Well, ano pa bang ini-expect ko? Nagkunwari na lang akong lumingon sa nagsasayahang mga kasama. Di pa rin nagtigil ang ingay ni na Andy. Bro, tara na. Sigaw ni Allen kaya napatingin ako sa gawin nito na wala nang saplot pang itaas. Sure. Sagot naman itong lalaki sa harap ko. Para lang yata akong tanga na nakatayo dun kahit di naman na kami nag-uusap. Sige, wika ko rito at saka tumalikod. Dahan-dahan kong ibinaba ang mga paa sa tubig, nanggaling pa yata ito sa kung saang bundok kaya ramdam mo ang lamig. Walang halong kemikal kaya mas malinis. Hindi pa man ako nakahakbang ay may kamay na naghihintay sa akin. Hindi na ako nagulat kay Renz pero nakakapanibago dahil hindi ako sanay sa hitsura nito. Pilit ko na ngang iniiwasang tingnan kanina pa. Allen, sinasabi ko sa'yo ha. Na nga. Nakuha ng aking atensyon ang nakasunod na Mitch dun sa pinsang mukhang ayon lang yata nakaligo sa ilog. Sa bagay, ilang araw din yun nagtiis dahil sa lagnat. Ah, salamat, muntikan ko pa yatang nakalimutang andito pala si Prince Charming. Kaya ko naman kasing lumakad may pa-escort pa, hayes. Okay na Renz, nahihiya kong bawi ng kamay dahil baka ano pang sabihin ng mga kasama, lalo na ni Andy kung ano-ano pa namang iniisip nun. It's our last day, so let me do it. Agad niyang kinuha yung kaliwang kamay tsaka nagpatuloy sa paghakbang papunta sa gawin ng mga kasama. Para akong nanlamig, hindi dahil sa tubig kundi dahil sa sinabi nito. Ngayon ko lang din napansin na mas magkadikit pala ang paghawak ng kamay kesa pagpasan niya sa akin nung nakaraang araw. Gusto kong kumalma. Pero di ko magawa. It's our last day, so let me do it. It's our last day, so let me do it. It's our last day.
So let me do it. Kahit magkatabi, rinig na rinig ko pa rin ang huling sinabi nito. Ano ba, Catherine? Mahiya ka naman. Chill ka lang. Salamat, wika ko rito at dumistan niya agad. Alam kong may iba sa amin na iba na yung iniisip. Sino ba naman kasing nagsabing mag-holding hands kami sa ilog? Di ko na ito tiningnan muli dahil nakisabay na ito sa kasamang mga lalaki. Si Andy yan. Masyadong over yung pagkakaubo kaya di ko pinansin. Mapapatamimi ka na lang talaga, pakanta nitong wika na lumapit sa akin. Tiningnan ko ang babae na kulang na lang ay dalhin ako sa korte para hatolan ng kung ano-anong kasalanan. Nagkunwari lang akong napadaos-dos para mabasa ang pantaas. Ludi talaga namamansin. Wag na magtanong, wala yun. Sambit ko rito habang nagpatuloy sa pagligo. Paano ba kasi? Anong nangyari? Ulit nitong tanong sakin, ayaw talaga paawat. Liningon ko ng bahagya sina Mitch at Jessie na may sariling mundo sa tabi. Habang yung apat na lalaki ay nagkasiyahan. Tinulungan niya lang ako, ganun lang yun, Hindi kontentong sagot ni Andy. Sabi ko na nga ba kahit anong gawin kong paliwanag di pa rin maniniwala. Nagkibit balikat na lang ako at binaliwala yung paiba, ibang tingin itong babae sa akin. Oy girls, dito kayo. Napalingon kami sa ginawang sigaw ni Warren. Gusto kong matawa sa shorts nito dahil di maiwasang lumitaw yung tinatagong alaga. Dala na siguro ng pagtampisaw kaya basa agad yung suit. Parang tanga talaga nito, rinig kong bulong ni Andy. Dali-dali rin kaming sumunod nung agad lumapit sina Mitch at Jessie. Huling araw na namin dito kaya mas nilubos namin ang ilang oras sa pagligo. So after nito ano na? Tanong ni Dreke habang nakalubog ang buong katawan nito sa tubig, tangig-liig lang yung nakikita. Eh di magbihis? Sarkastikong sagot ni Andy kaya napailing na lamang kami. Ewan ko sayo, sagot ni Dreke na natawa na lang tsaka umahon. Ang maldita talaga. Oy, rinig ko yun ha. Luh! Anong sinabi ko? Ang layo-layo ko sayo. Basta. Narinig ko. Ayan na naman sila, walang katapusang bangayan. Lumapit na lamang ako sa gawin ni Drake na nakaupo sa malaking bato. Aminin. Umalingaw-ngaw na boses ni Warren, silang dalawa lang naman yung mahilig mag-ingay ni Andy dito, buti hindi na irita yung mga nilalang sa gubat. Ang pangit mo. Natawa kami sa napanood, bigla na lang umahon yung babae at saka umupo rin sa malaking bato, salungat sa amin. Sunod-sunod ring nagpahinga ang mga kasama maliban kay Renz na nakasandal sa isang bato. Bro! Dun ka sa kabila, gisperto. Tukoy ni Warren sa isang gawi na katabi lang namin. Anong gisper? Alis ka nga. Feeling close. Nakikinig lang kami sa ingay nila Andy. Gisper, bulong ng katabi ko, agad ko itong nilingon na diretso lang ang tingin sa mga kasama. Di ko na lang din pinansin, total wala naman akong sasabihin. O ba't tatlo kayo dyan? Akala ko ba gisper, wika ni Drake sa gawin nila Jessie, Mitch at Allen na tila may nabuong plano sa isipan. No, it's okay, sagot ni Renz. Wala rin namang masama sa sinabi nito pero nakaramdam ako ng lungkot na tila walang may gustong tumabi rito. Di ko maiwasang tumingin sa lalaki, pilit iniiwasan ang ideya na nag-iisa lang ito. Naipwesto ko na ang dalawang kamay sa likod, akmang aalis sa pagkakaupo nang maunahan ako ng boses ng babae. Jessie, dun ka, turo ni Mitch sa gawin ni Renz, okay na ako dito Tanggi ni Jessie saka mas dumikit sa gitna nila ni Warren. Ikaw na lang dun, Mitch, nahiya ka pa. Wika ni Warren, di ko mapigilang mapatingin sa reaksyon ni Renz na tila naghihintay sa desisyon ng babae. Ba't naman ako mahihiya? Ito na nga Walang pagdadalawang isip na tayo ng babae saka tinahak ang gawin ni Renz, agad itong inulan ng tukso ng mga kasama maliban sa amin ni Andy. Napatingin ito sa akin na mukhang kanina pa binabantayan ang kilos ko, nagkibit, balikat na lang ako at saka nilingon yung dalawa. Hindi ko alam pero ngayon ko lang napagtantong bagay pala sila. Hala-hala. Kinikilig. Why Mitch, ikaw ha? Panunukso ni Warren na tinawanan lang ni Mitch. May maibabalita na ako kay tita, natatawang sabi ni Allen. Gusto kong matawa pero sobrang peke naman kung susubukan ko pa, simpleng iti lang yung naipakita ko. Napalingon ako sa katabi na kanina pa pala nakatingin sa akin. Bakit? Tanong ko kay Drake na mukhang nagulat sa paglingon ko. Ha?
Hakdog. Luh, ang sungit mo na naman. Gulat na tanong nito sa akin kaya napaupo ako ng maayos saka ibinaling ang tingin sa harap. Di ko mawari ang pinag-usapan ng mga kasama pero mukhang nagkasiyahan ang mga ito. Wala, nagulat lang ako, Drake, walang gana kong sagot. Di na lang din ito sumagot pa, buti naman. Nagpatuloy lang kami sa pagtampisaw ng araw na iyon hanggang sa maabutan na kami ng dapit hapon. Naiba yung pakikitungo ng lahat, mas naging komportable at maalam sa isa't isa. Wala rin naman naging iba dun sa nagawang bispe, kuno, pero mas naging maingay ang mga kasama ng dahil dito. Di ko naisip na mas maging komportable pa ang lahat kung nagawa namin ang magkasiyahan ng ilang oras lamang. Umalis si Drake, nakatabi ko pati si Warren sa kani-kanilang pwesto at saka nagsyunahang maglaro sa gitna namin. Para talagang mga bata. Hoy! Ano ba yan? Abot rito. Reklamo ni Andy, natawa na lang kami dahil mukhang plano ng dalawang lalaki ang mang-inis. Sulyap ko sa gilid ang pag-uusap ni Renz at Mitch. Ano kayang pinag-usapan ng dalawang to? Di ko naman sila masyadong napapansin na magkausap sa pamamalagi namin dito. Siguro tuwing may mga desisyon lang na kailangang gawin. Ngayon ko mas naisip na pwede silang ipangtapat, kapwa seryoso. Siguro kung maging mas magkalapit sila, yung karaniwang pinag-uusapan ng mga ito ay tungkol sa problema ng gobyerno. Ang hirap siguro nun kung iisipin. Nabaling ang tingin ko sa babaeng dito ang punta sa akin. Alam ko ang iniisip ng mga matang ito, tanging pantaas lang ang kita ko kay Andy dahil dumaan pa ito sa tubig. Para ka namang may papatayin, bungad na wika sa akin saka dali-daling umahon at tumabi sa inuupo ang bato. Ano sadya mo? Tanong ko sa babaeng mukhang bored dahil wala na ang kasamang palagi niyang katunggali sa kaingayan. Sakit ba? Natatawa nitong tanong saka tumingin sa harap. Kahit ayaw kong tingnan, di ko maiwasang mapasulyap sa dalawang taong tila ngayon lang nabigyan ng oras na makilala ang isa't isa. Huwag kang ang maingay, suway ko sa katabi na gustong makichismis sa dalawang kasama. Itong dalawang to naman, feel ko may something rin, tukoy niya sa gawin nila Jessie at Allen na tawang-tawa sa dalawang lalaki na naglalaro sa tubig. Napakunot na lang rin ako nang masulyapan ang kapilyuhan ni Drake at Warren. Sus, ayaw mo lang mapunta sa inyo ni Warren ang topic, natatawa kong sabi dahil agad nagbago ang mukha nito. Sabi ko na nga ba, sobra kong mang-inis pero isang sambit ko lang sa pangalan ni Warren na tamimina. Oh, totoo naman ah. May nakita ka rin katapat sa kaingayan mo, tuloy na pang-inis ko sa kanya dahil agad na lang nagbago ang aura nito. Sus, para talagang di ko siya kilala, ganyan na ganyan siya pag may natipuhang lalaki. Oh, ako na naman nakita mo. Sigaw ni Warren sa gawin namin dahilan para mapunta sa amin ang atensyon. Assuming mo. Sagot ng katabi dahilan para mapakunot yung mukha nung lalaki. Parehong-pareho talaga. Matapos ang isang oras mahigit ay napagdesisyonan naming bumalik na sa pwesto. Kasabayan ko si Andy na mukhang may kadigi sa mga kasama. Nanguna kaming maglakad sa makipot na daan sa gilid. Be careful girls, rinig naming sambit ng kung sinong lalaki sa likod. Di namin ito magawang matingnan dahil alam naman namin kung saan ito nanggaling. Nagtagpo ng kusa ang mga mata namin ni Andy na may kanya-kanyang iniisip sa oras na to. Nagpatuloy lang kami sa paglakad at tinahak ang pwesto. Matapos magpahinga ay di namin namalayan na agad nang sumapit ang gabi. Halos basa pa ang sariling mga buhok pero natabunan na agad ito ng init sa ginawang ilaw ng mga lalaki. Tila tumagal ang oras at nakapwesto na kami sa nakasanayang higaan. Bro, balik ka na dun, ang likot mo pa namang katabi. Boses ni Drake, habang pinagitnaan nila ni Allen ang wala sa mood na si Warren. Lahat kami napatingin sa lalaki dahil mukhang seryoso ito sa pinoproblema. Ilang oras lang naman, di nyo agad mapapansin yun, sagot nito sa amin na seryoso lang yung tingin sa harap. Hayaan nyo na yan, nagpapansin lang, wika ni Andy na katabi ko lamang. Agad na palingon ang tinutukoy na lalaki sa gawin namin. Nako naman! Mukhang may awayan pa palang magaganap. Ikaw lang may problema dyan, anong ako? Di ko nga alam kung anong pinuputok ng botchi mo, di wag ka nang magsalita. Okay na nga, di ba ang layo-layo na natin? Di manahimik. Wika ni Andit sa kadali-daling humiga patagilid. Agad nagtama yung tingin namin ni Renz nung di maintindihan ang drama ng babae sa gitna. Ilang segundo lang ang lumipas ay bumangon ito at mas piniling mahiga sa dulo.
Napatahimik kaming lahat, nilingon ko ang gawin ni Warren na nakahiga na sa gitna ng dalawang lalaki. Nagkibit balikat na lang rin kami sa nangyari. Mga batang to talaga, ano kayang pinag-awayan ng mga to? Sa tagal naming namalagi rito ngayon lang namin nakitang ganito sila kaseryoso magbangayan. May nangyari kaya? Araw ng Sabado hindi ko alam kung ano yung nag-udyok sakin para mapadilat ng maaga, ramdam ang lamig ng kalikasan. Rinig na rinig ang tubig mula sa ilog. Siguro nasa alas 5 pa lang ng umaga kung titingnan ang kulay ng langit. Good morning kirinig kong bati ng katabi na agad ko namang inilingon. Nakatingin lang ng diretsyo si Ren sa itaas, tila minamasdang maigi ang larawang nakikita rito. Good morning Gi, mahina kong sagot na tamang-tama lang para mapatango ito. Hindi na ito nagsalita pa, as always. Dumaan ang ilang minuto pero mukhang wala ni isang balak bumangon. Ayaw yata nito umalis o sobrang agalang. Tang na naman nito, yumakap pa sakin, agad na wika ng katabi kong si Drake. Pansin kong may isang kamay pa na nakayakap sa gawing kaliwa nito. Si Warren to panigurado. Napabangon ako para tingnan ang hitsura ng mga kasama. Gusto kong matawa sa reaksyon ni Drake habang kapwa nakapikit ang mga mata nito. Evie, are you smiling, Erin? Boses ng kung sinong foreigner sa kaliwa na agad kong ikinalingon. Ha? Wala, tong si Drake lang, wala itong reaksyon na tumingin sakin, mukhang di na gets yung ibig kong sabihin. Napabangon ito at saka ginaya yung pagkakaupo ko. Hayes! Badrip inis na wika ng katabi. Nagising yata ito sa higpit ng yakap ni Warren. Nang makitang kanina pa namin ito tinitingnan ay agad rin itong bumangon. Nagkunwari na lang akong tumingin dun sa gawin nila Mitch na mahimbing paring natutulog. Ganyan naman, bungad nitong sabi sa amin saka ginulo ang sariling buhok. Just minutes ago, are you fine? Di ako masyadong nakatulog, sagot nito at saka napahawak sa noo, tila masama ang gising. Agad na lang din itong tumayo at tinahak ang ilog. Kaming tatlo pa ang naunang nagising pero naiwan lang kami ni Renz dito sa higaan, dinamdam ang malamig na hangin. Nag-umpisa na ring lumiwanag ang langit hindi gaya kanina. Are you excited, Erin? Medyo nagulat pa ako sa agarang pagsalita ng lalaki, di ko na malayang may kasama pala ako. Excited, San? Lingon ko rito na agad ring napatingin. Hindi ko alam pero nasanay na ako sa distansyang ipinakita nito sakin, kung dati hanggang tanaw ko lang ito mula sa malayo. Pinalibutan ng mga estudyante at halos di mo maabot. Sobrang hirap pang kausapin dahil napakaseryosong tingnan, tila di mo magawang magbiro. Lol, you're staring, wika nito at saka agad natawa. Napadilat ng bahagya ang sariling mata. Ano bang sinabi ko? Ha? Hindi no. Ikaw lang matagal sumagot dyan, sagot ko rito at itinoon ang tingin sa ilog na nasa harap ko lang. Naaninag ko mula rito ang kasing liit ng botel na si Drake. Mukhang diramdam ang lamig dahil naghilamos agad ito. Excited yatang umalis. Who's your closest guy here? Liningon ko agad ang katabi na hindi pa pala tapos makipag-usap sakin. Nakatingin lang ito sa harap, mukhang minamasdan din ang ginagawa ni Drake. Kayong lahat, syempre. Ikaw ba? Same, but it would be Alan if I will choose one. What about you? Balik nitong tanong sakin. Medyo napalunok ako nang wala sa oras nung agad itong tumingin sakin. Nasagot ko na yata yan? Kayong apat syempre, but answered Alan, be specific too. Maghilamos na kayo dyan, maya natitigan, hindi pa man ako nakasagot nung marinig ang boses ni Drake. Papunta ito sa gawin namin na walang suit pan itaas, di talaga tinatabla ng lamig dahil maging ang shorts nito ay basa na rin. Hoy! Ang aga mo naman, nangingibabaw ang boses ng babae, mukhang maganda ang gising ni Andy. Ako talaga napansin mo ha? O baka naman itong abs ko, sagot ni Drake na nagawa pang mag-flex ng katawan nito sa harap namin. Ang kapal. Kababuyan. Wika ng kung sinong lalaki sa higaan, hindi pa nakontento at binato ang ilang damit sa kaibigan. Natawa na lang ang mga ito at dali-daling bumalik sa pwesto. Aganyo masyado. Uwi na Mitch, magbihis ka na, natatawang wika nitong katabi ko. Napailing na lang ako sa energy na pinakita nitong si Drake. Akala ko ba wala ito sa mood kanina. Tingin-tingin mo dyan. Inirapan ko na lang ito at saka di sumagot. Ang songit.
Ipansin kong papunta ng ilog sina Mitch at Jessie, kaya dali-dali akong tumayo at balak sumabay sa kanila. Siguro 1 oras lang ang lumipas ay ready na ang lahat umalis. Minamasdan ko muna ang ilog at nilibot ng tingin ang kabuuan. Naligaw man kami ng mahigit 1 linggo, sobrang swerte pa rin namin na dito kami napadpad. Dito ko naranasan ang hirap at simpleng pamumuhay. Matutunan mong magpahalaga ng kung ano-ano, hindi lang dito, pati na rin yung mga bagay na kinasanayan ko. Napangiti ako sa ideyang sobrang swerte ko, dahil naranasan ko ang mga to, mamimiss kita, liningon ko ang pinanggalingan ng boses, di ko maiwasang tumingin sa ibang kasama na panigurado kanina pa nagmuni-muni. Mas malapit sa akin si Drake na ngayon ko na lang ulit nakitang magseryoso na nakatitig sa kawalan di gaya nung kakulitan niya kanina. Ano kayang iniisip ng lalaking to? Gaya rin kaya nung sakin? Napalingon ito agad pero di na ako nagulat kaya napakibit balikat na lang ako. Di mo ko mamimiss? Ano? Natatawa kong sabi, ako ba talaga tinatanong nito? Wala, tinatanong ko yung ilog ang taga sumagot, dali-dali itong yumukot saka inabot yung ilang prutas na dadalhin namin pabalik. Ako yata tinutukoy nun. Matapos namin maglinis ng ilang kalat ay napagdesisyonan na naming umalis sa ilog. Para ka namang iiwan kung makakapit, wika ko kay andinong makadaan kami sa matatayog na kawayan. Nangungunang maglakad sina Warren at Drake, sinundan ito nina Mitch at Jessie. Tila maingat kami sa paglalakad dahil kahit may ideya na kami sa direksyon di pa rin kami sobrang sigurado sa bawat sulok ng gubat. Diretso lang wika ni Mitch na kanina papalingalinga sa kabuuan. Di ba may malaking bato tayong nadaan dati? Yung dali-dali ko kayong hinabol. 4 pa lang kayo nun. Napahinto kami dahil lumingon pa si Warren sa amin. Tama. Pero di tayo nagpatuloy dun di ba? Sagot naman ni Allen na nasa likuran lang. Sa gantong sitwasyon mukhang kailangan pa naming alahanin kung paano kami napunta ng ilog. How about the place when we first met? Meron pa pala yun kanya-kanya kaming alala kung ano yung lugar na una at huli naming napuntahan. Ano ba natandaan mo dun papunta sa ilog? Tanong ko sa katabi na mahigpit pa rin kung makakapit sa akin. Wala akong matandaan, maliban lang dun sa gawing may talbos ng kamote. Walang reaksyon nitong sabi pero natawa ako nang maalala kung anong nangyari. Siguro ilang layo pa lang ang ilog sa kinatatayuan namin. Sa gawing papasok pa yata yung malaking bato, nasa gitna naman yung walang masyadong puno. Naalala nyo? Tanong ni Mitch sa amin. Yeah, we stayed there for hours. The meeting place, pinipigilan ko ang pagngiti nung makita ang reaksyon ni Drake at Warren. Tila wala itong masagot sa biglaang pag-English ng kasama. Yeah. I agree. Sagot ni Warren, me too, habol naman ni Drake di namin mapigilang matawa sa pinagsasabi ng dalawang to. Ewan ko sa inyo, sagot ng katabi ko na mabuti naman at bumitaon na sa pagkapit sa akin at umupo sa gilid. Papansin talaga, mahinang wika ni Warren pero nadatnan ko ang kurba ng pagbigkas nito. Yeve, sige na kailangan na natin magdesisyon baka maabutan tayo ng dilim, agad kong inabot yung kamay ng babaeng nakaupo sa gilid. Wala itong choice kundi tumayo at bumalik sa pwesto. Nagpatuloy lang kami sa paglalakad para kaming iniwasan ng kung sinong may-ari ng kulungan dahil sobrang hirap makalabas. Sunod lang kami ng sunod dun sa mga lalaki. Nanguna na yung 4 sa paglalakad habang kasabayan na namin si Jessie na nakasunod sa nag-iisang si Mitch. Ngayon na lang yata ako nakapaglakad ng ganto, ramdam ko na rin yung pamamanhid ka, sana talaga makakauwi na tayo. Di ko mawari na ganto pala katagal maglakbay pabalik, wala kaming alam kung anong naghihintay sa amin sa daan. Kung maliligtas ba kami o mapapahamak. Minsan nahihirapan pa kaming makatawid sa mga nagkabuhol-buhol na sanga. Walang gustong magpaiwan sa likod kaya sobra kung dumikit tong dalawa sa akin. Allen, nasa bag mo yata yung towel ko, hinto ka muna kukunin ko, napahinto rin kami nung agad na traffic ang dinadaanan. Let me hold the pomelo, thanks Renz, dali-daling maihinalungkat si Mitch sa bag ni Warren at agad ring inilabas ang kulay blue na towel. Tingnan mo yung mga yun sana maligaw, tukoy ni Andy dun sa dalawang lalaki na nagpatuloy pa rin sa paglalakad. Uy, wag naman, wika naman itong babae sa kaliwa ko. Tawagin mo kaya, nahiya ka pa, suhestyon ko sa kaibigan na mukhang nag-alala pero kunwari nainis. Ayoko nga. Sige na, kayo lang ni Warren malakas bunganga dito, natatawa kong sabi. Ay grabe siya.
Ilang segundo lang nung matapos si Mitch kaya nagpatuloy kami sa paglalakad. Asan na yung dalawa? Di yata tayo napansin, sunod lang kami ng sunod sa tatlong nangunguna. Saan na kaya napadpad yung dalawang yun? Matatayog na puno ang bumabalot sa amin, wala pa kaming masyadong nakikitang sinag ng araw, kung meron man di iyon sapat. Bilisan kaya natin? Suhestyon ni Andy sa gitna ng paglalakad. Ba't naman kasi ang bilis maglakad ng dalawang yun? Di mapigil ang inis ni Mitch. Both of them are safe, Mitch, don't overthink, okay? Lingon ni Ren sa babaeng sinusundan namin. Di ko maiwasang mapalunok, tila nanlalambing ang mga boses nito. Kita mula sa gawin namin na tumango lang ang babae at saka nagpatuloy kami sa paglalakad. Di man lang nagawang tumingin dito. Mukhang sila yata yun, napasunod kami sa tinutukoy ni Allen, hindi gaya kanina na sobrang sikip ng dinaanan namin. Sila nga, I told you, they're safe, sunod lang kami ng sunod dahil di ko masyadong tanaw ang tinitingnan ng mga to, ikaw ba naman nasa gitna at matatangkad yung sinusundan mo di mo talaga makikita. Natagalan yata kayo? Bungad na tanong ni Drake. Nilibot ko ang tingin, nakakatakot kung iisipin dahil tila wala kang ideya kung saan ang lagusan dito. Pahinga muna tayo. Agad na bitaw ni Andy sakin sa kadaling pumunta sa gilid. Medyo mabigat pa naman tong bagahe ko, sunod naman ni Mitch at piniling sumandal sa may puno. Sabi naman sa'yo ako magdala niyan, agad na wika ni Allen at lumapit sa pinsan. Wag na no, problemahin pa kita kung magkakasakit ka na naman, pansin ko ang paglayo ni Jessie, kaya nasundan ko ito ng tingin tumabilang pala ito sa mga kasama. As can help to, you should have told me earlier, di ko maiwasang di mapatingin sa lalaking nakatayo 2 hakbang ang layo mula sakin. Ba't ganto siya ngayon? Masyadong caring. Wala kayong balak umupo. Suhestyon ni Drake na di ko na malayang nakalapit na sa gawi ko. Akin na mahinang wika nito at kinuha yung dala-dala kong prutas. Di ko na lang ito tiningnan at nangunang naglakad sa tabi ni Warren. Saka ko lang napansin na nakasunod din si Ren sa akin, kaya di maiwasang magkatabi kami sa pag-upo. Nakahanay lang kami sa isang gilid. Masyado kang halata, naiwas ko pa ng tuluyan ang mukha nung agad may ibinulong si Drake sa akin. Ha? Tumango ito. Anong pinagsasabi ng lalaking to? Something wrong, tila may nagpahinto sa akin nung marinig ulit ang ganung boses. Nilingon ko ito dahil baka hindi naman pala ako yung kausap. Naninigurado lang. Naman, sagot ko kay Renz saka ibinaling ang tingin sa harap. Siguro ilang minuto lang nang maisipang kailangan na naming bumalik sa paglalakad. Sa ngayon magkaiba na ang pagkasunod-sunod namin sa paglalakad, nangunguna si Mitch na sinundan ni Allen at Warren. Sinundan naman naming tatlo ni Andy at Jessie, habang nasa likod sina Drake at Renz. Masasabi kong medyo matagal na yung nilakad namin, iisipin mo palang na wala kayong kasiguraduhan kung saan hihinto, di mo maiwasang mapagod sa bawat segundo. Nagpatuloy lang kami sa paglalakbay habang inaasa namin sa tatlong nangunguna ang direksyon. Mukhang malapit na tayo, wika ni Jessie na nasa tabi ko. Napalingon kaming lahat sa babaeng naabutan naming nagpalingalinga. Yun oh. Kita niyo yung medyo maaliwalas na parte? Agad gumilid si Allen nung may itinuro ang babaeng nasa likod nito. Ang layo pa Jessie, Diyos ko. Mukhang tama ka, kaya lang masyado pang malayo, she's right, tara na. Bilisan na natin, di ko maalala, dali na. Nagkahalo-halo na yung reaksyon ng mga kasama nung makita ang tinuturo nitong si Jessie na katabi ko. Grabe talaga ang mata ng babaeng to, sobrang layo pa kasi maiisip mo tuloy kung may dala-dala itong binoculars. Ilang minuto ng paglalakad, naaninag na namin ang maaliwalas na paligid. Di maiwasang mapatakip ng mata dahil naninibago sa nakikita. Matatayog na puno na mukhang merong nagmamay-ari ang nakapalibot sa amin. Makikita mong inalagaan ang mga ito, mapapansin mo agad ang bawat sanga sa nipis nitong mga dahon. Napagdesisyonan muna naming kumain bago magpatuloy sa paglalakad. Inilatag ang iilang prutas sa isang tela na di ko mawari kung sino ang nagmamay-ari pero mukhang sa mga lalaki ito. Dito ka Erin o wika ni Drake na nilingon ko naman. Iba talaga pag prinsesa ipailing-iling na sambit ni Warren na kasalukuyan pa ring nakatayo. Pinagsasabi mo ha? Tanong ko sa kanya nang makaupo sa tinutukoy ni Drake. Nagsimula na rin kaming kumain dahil ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataon. Hati-hati muna tayo guys, okay? Tumango lang kami bilang sagot nung magsalita si Mitch, yes mama,
baliwd, natawa ang lahat sa kakulitan nitong si Warren, mukhang bumalik na ang saya nito. Kailangan lang palang mapagod kakalakbay para bumalik sa dati. May nabuong kuryosidad sa isipan kaya dali-dali kong nasiko ang katabi na takam ng kumain. Ano? Tanong ni Andy na hindi nakatingin sa akin. Gutom nga talaga. Agad akong lumapit sa tenga nito at may ibinulong. Ano bang naging daging nyo? Matapos marinig ang sinabi ay napaiwas ito sa akin. Grabe ka, ayaw mo kumain ha? Chika muna. Gaga, curious lang. Pinanliitan lang ako ng tingin pero yung kamay nito ay nakadampot na ng prutas sa harap. Bakit daw? Bulong naman itong lalaki sa tabi. Wag na nga lang isagot ko kay Andy na walang balak sumagot sa akin. Kumain na lang din ako bago pa magkaubusan. Hoy, bakit nga? Ulit na tanong ni Drake sa akin. Anong bakit? Di ko nga alam, di ba? Mahina kong sagot habang umunguya nitong lansones na mukhang pinulot lang sa gilid. Sure ka? Ano ba binulong mo? Uy, grabe kayo ha, anong bulungan yan? Agad akong napadistansya kay Drake nang magsalita si Warren. Wala. Sabay naming sagot dahilan para mas umiti yung ibang kasama. Nagkunwari na lang ako na walang napansin sa naging reaksyon nila at mas piniling kumain. Ano naman kayang iniisip ng mga ito? Dahan-dahan kong nilibot ng tingin ang mga kasama habang dumadampot pa ng 3 lansones. May sariling mundo sina Warren at Drake, magkausap naman sa harap ang magpinsan, si Renz na di ko mabasa ang reaksyon pero nakatuon ang tingin sa prutas habang magkatabi kami nina Andy at Jessie. Matapos ang iilang minuto, bumalik na kami sa paglalakbay bago pa kami maabotan ng dilim. Nangungunang naglakad ang magpinsan, sinundan naman ni Jessie at Warren, nakasunod kaming dalawa ni Andy at nasa likod sina Renz at Drake. Tumatagal mas bumalik yung kabuang itsura ng gubat, wala na namang masyadong sinag ng araw. Pero ang napapansin ko rito, hindi na siya gaanong kasikip na parang walang gustong magpadaan. Nakahiwalay na rin ang matataas na damo na nagbibigay daanan sa amin. Pakiramdam ko ang lapit na natin, wika ni Andy na mukhang ganoon rin ang napapansin. Mararamdaman mo talaga yan, lalo pat malapit lang ako sayo, sagot ni Warren na agad natawa. Ang corny masyado. Nako. Di na ako nagtaka kung nanlisik na naman ang mata nitong katabi ko. Ba't ba kasi nakasunod kami dito kay Warren? Joke only Didi, nakakatawa, sarkastikong sagot nitong katabi ko. Naramdaman ko na lang na may nakaakbay sa akin. Nang makitang nakangisi itong si Drake sa likod, sumingit pa talaga ha. Tanggalin mo nga yan Drake ang bigat. Inis na wika ni Andy na mas nagpatawa sa dalawang lalaki. Bro, wag mo ngang ginagalit yang si Andrea, kunwaring tanggol itong si Warren. Ewan ko sa dalawang to. Ang kukilit. Bakit bro? Rinig naming wika ni Drake sa likod. I'll followed agad akong napalingo nung mapansing sobrang layo ng boses ni Renz. Naabutan ko pa itong dumaan sa ilang puno ng saging. Saan siya pupunta? Agad kong tanong kay Drake na nakatingin rin dun sa isang gawi. Bakit daw? Tanong sa akin ni Andy. Napasapo ng noo itong lalaking wala ni isang sagot na sinabi. Huwag niyo kasing tingnan, wika nito at pinilit kaming ipaharap sa daanan. Doon ko lang na-gets na baka umihilang sandali ang kasama. Shems! Nakakahiya. Hala! Ang layo na nila. Hay! Sandali, dali-daling takbo ni Andy. Tanaw ko dito na huminto ang mga kasama, mukhang ayon lang kami napansin. Hindi pa man nakaabot ang babae, agad rin itong bumalik sa gawin namin dahilan para matawa kami. Para tuloy tanga. You're still here. Sulpot ng lalaki sa likod namin. Ano ba? Sigaw ni Andy na ngayon ay nakahinto na sa gitna. Mag-antay ka na lang dyan, natatawang sagot mula sa kabila. What's with her? Nagsimula na kaming maglakad nang napansin ni Renz ang babae. Naghihintay pa rin si Andy sa gitna, habang yung ilang kasama ay mukhang nagpapahinga muna. Hinintay ka. Natatawang sagot ni Drake. Oh. So, you told them. Bro, sobrang obvious naman, nakatingin pa nga sila sayo. Napatakip ako ng bibig, pinipigilang matawa sa maging reaksyon ni Renz. Bilisan niyo naman. Naabutan pa naming naiinis si Andy, sino ba naman kasing nagsabing tumakbo siya nang hindi kami kasama. Tara na guys, agad na lang kaming inunahan ni Drake sa paglalakad.
Di sinasadyang napatingin kay Renz na nasa likod lang. Umiwas ito ng tingin kaya napangiti ako ng palihim. Siguro nahihiya to. Ba't naman siya mahihiya? Parang hindi sanay samin ha. Sumunod na lang din ako kay Andy nang umuna ito sa akin sa paglalakad. Tanaw ko pa rin mula rito na naghihintay na ang mga kasama, panandali ang nakaupo sa damuhan. Erin ilingon ko agad sa likod nang marinig ang boses. Permente pa rin ang paglalakad, nakahana ilang kaming apat. Pero mas malayo yung dalawang nangunguna sa amin. Ah, you saw something. I told Drake already about the Vipers, hindi ko na siya pinatapos sa pagsasalita at mas itinoon ang tingin sa paglalakad. Wala no, joke niya lang yon. Sagot ko habang nakatalikod. Iilang hakbang na lang malapit na ang pwesto ng mga kasama. Thanks God, napahinto ako nang marinig ang sagot nito. Agad ko siyang nilingon. Bakit? Ah, nothing, just wanna know, sagot nito na mukhang hindi na komportable. Let's go. Ulit niyang tanong sa akin, pilit tumitingin sa mata para makaramdam ako ng ilang. Teka. Aha. Nahihiya ka ba? Haha ano? Tama. Sunod-sunod kong tanong, kita ko kung paano nag-iba ang korte ng kilay nito, maging ang paglitaw ng panibagong hitsura ng mga mata. Nahihiya nga. Hahaha cute. Wala akong nakita, yihi. Ayan. Paniguradong si Warren na naman yan. Agad na paiwas ng tingin si Renz. Ah, we can go, they're waiting. Wika nito sa akin sa kaumunang maglakad. Para tuloy itong may iniiwasan dahil mas binilisan nito ang paglalakad. Ang cute. Nakaramdam na kami ng pagod nung wala kaming ni isang maalala sa dinaanan namin. Tanging yung maaliwalas lang na dapit, pagkatapos nun wala na. Hindi naman kami umabot ng isang araw sa kakatakbo nung may nangyari sa San Lorenzo. Di rin pwedeng gayahin namin yung ganoong estilo, wala naman na kaming masyadong lakas para doon. Pahinga muna tayo, okay lang ba? Magpapalit lang ng damit, tanong ni Allen na agad naman naming sinang-ayunan. Doon ko lang napansin na lahat pala kami ay halos naubos na ng pawis. Mabuti na nga lang at light blue loose shirt ang suit ko ngayon, nagawa ko pa itong pantulog nung nakaraang araw. Hindi masyadong mainit sa pakiramdam. Maging ang mga kasama halos nasuot na ang lahat ng damit, sino ba naman kasing mag-aakalang yung 3 days maging isa week. Ang swerte nga nung boys, kung walang masusuot wala namang issue kung magtoples. Unlike sa aming mga girls. Nagpahinga muna kami sa gilid na pagdesisyon ng magbihis ang lahat bago pa magkasakit. Kung tutuusin hindi naman masakit sa mata ang kabuuan ng gubat, walang sinag ng araw pero sa tagal namin sa paglalakad pagpapawisan ka talaga. Wala ni isang umimik matapos nakapahinga, hindi rin kami gaano kalapit ng mga kasama. Kailangan muna mawala ang ilang pawis bago magpatuloy. May tao na palingon ang lahat kay Jessie nung magsalita ito. Patuloy pa rin ang iilan sa pagpunas ng pawis kahit nakabihis na ang mga ito. Jessie Nice joke hahaha, sagot ni Warren na wala pang balak takpan ang pang-itaas. Hindi ako umimik pero sinubukan kong makaramdam. Meron nga kasi, kilisin yung pakinggan, ulit nito na mukhang seryoso nga sa sinasabi. Kahit anong pilit kong gawin wala talaga akong naririnig. Linibot ko ng tingin ang mga kasama na mukhang natinag sa sinabi ni Jessie. Siguro tama nga siya, di naman gawain ito ang magsinungaling. Matagal ko na yatang hindi nalinis tong tenga ko. Wala talaga akong naririnig dugyot di ko na lang pinansin yung pinagsasabi ng dalawang maingay. Para akong kinakabahan kung bukod sa kasama meron pang ibang tao dito. Di kaya hindi tao. Mahina kong wika sa mga kasama. Hindi niyo talaga narinig? Palapit ng palapit may kung anong pakiramdam ang bumalot sa akin nung magsalita uli si Jessie. Kita mo dito na hindi rin komportable. Baka mga rebelde na naman? Agad kaming nagdikit ng mga kasama para tuloy kaming mahinihintay sa lagay nato. Tila natakot sa maaring mangyari. She's right, nakuha ang atensyon ng lahat at tiningnan si Renz na nasa tabi nitong si Andy. Naririnig ko rin, meron nga napapikit na lang ako at hinintay kung anong mangyayari. Wala ni isang nagsalita pero rinig ko dito ang lalim ng kaba. Nakapikit pa rin ako at tuluyan ng lumakas ang ingay ng mga hakbang. Pilit kong binuksan ang mata at nais alamin kung anong nangyayari. Ilang sandali pa'y masumikip ang pagkakaupo namin.
Pahiwatig na meron ang nangyayari dito. Magandang hapon mga maam at sirdi. Nakatayo na kaming lahat habang nakikinig sa ibang kasama na kinakausap si Manong Andres. Nabuhayan agad ng loob nang makitang hindi ito mukhang masama. May dala-dala pa itong 4 na niyog nung dumaan sa amin. Nako, natagalan pala kayo dito sa gubat ni Opo. Halos 1 linggo na rin, sagot ni Mitch dito. Can we ask, paano po makabalik ng San Lorenzo? Madali lang po yan. Nabuhayan ako nang marinig ang sagot. Sige po, tara na. Masiglang wika nitong si Warren. Sasakayan? Yes, can you help us po? Sasakayan? Natigilan ito sandali kaya mas lalo kaming lumapit sa 3 nasa harap. Mahihirapan tayo makapunta doon sa gantong oras, sagot nito na tumitingin sa itaas, tila iniisip kung anong oras o kung ulan ba. 2:00 pa po ng hapon Manong, malamnay na sagot ni Mitch, mukhang nagpapakonsensya pa yata. Hindi kasi ligtas kung sa checkpoint kayo dadaan, baka hindi rin kayo makakasakay agad. Sa bagay, natakot na rin akong bumalik doon. Kung sasakayan po, diretso sa bayan na yun. Makakabili pa kayo ng kahit ano, ilang sandali pa'y binigyan niya muna kami ng ilang minuto para makapag-usap. Paano yan? Dito na muna tayo magpapalipas ng gabi? Tanong ni Andy sa lahat. Di talaga to makalimot pag ganitong usapan. Agad kong tiningnan si Manong na ngayon ay mukhang merong malalim na iniisip. Nakahawak pa rin sa 4 na niyog. Yan na rin yung inalala ko to what if we'll ask him again. Mukhang nakaistorbo yata tayo. Wika ko sa mga kasama na agad rin napatingin sa tinutukoy. Matapos ang iilang minutong pagdidiskusyon, nakiusap muna kami kung saan maaring mamalagi ngayong gabi. Buti naman at sobrang bait ni Manong, umayag ito na sa bahay muna nila tumuloy. Nakahanay lang kaming naglalakad, nakapulupot na naman ang mga braso ni Andy sakin. Hindi ko masyado narinig kung anong pinag-usapan nila sa harap, tanging sina Mitch at Warren lang ang nagtatanong dito. Mga ilang minuto mas naaninag na namin ang kabuuan, lumabas kami sa madilim na gubat na yon. Medyo patag na rin ang daan, ay ilang tao ring naglalakad na mukhang nagulat pa yata nung makita kami. Kath, feeling ko ang dugyot-dugyot na natin, mahinang sabi ng katabi ko. Huwag munang pansinin, nahalata yata tayo, tukoy ko dun sa 2 taga rito na sobrang obvious na tumingin sa amin. Huminto pa. Ilang sandali pa'y namangha kami sa nadatnan, nailibot ko tuloy ang tingin kung hanggang gaano kahaba ang tulay na to. Dito tayo dadaan. Bulong ni Andy sakin. Napatango ako agad-agad na tila natulala pa sa iisiping di kaya kami mahuhulog dyan. Mukhang di yata kami kakayanin lahat. Napahinto ang mga kasama maliban kay Manong Andres na patuloy sa pagsasalita. Mukhang pareho rin kami ng iniisip. Tara na po, trinig naming wika nito na ready nang dumaan sa tulay. Napaiwas ako ng tingin nung lumingon ang 2 nasa unahan. Nakarinig pa ako ng bulong-bulungan mula rito pero di ko na lang tiningnan. Agay! Sandali nga kasi. Mahinang sabi ng kung sino. Tara na po, bago pa may dadaan sa kabilat. Dumaan yata ang ilang minuto pero wala pa ring sumabay kay Manong Andres na ngayon ay nakaapak na ang 2 paa sa tulay na gawa sa kahoy na mukhang naisagawa pa noong kapanahunan ng EDSA Revolution. Di ko alam kung kakabahan ba ako o matatawa sa hitsura ng 2 kasamang nakasunod dito. Ano pa hinihintay mo Mitch? Mauna ka na, anong ako? Di ba gusto mo na magbanyo pagdating? Ikaw mauna, o di ko sinabi yan. Ikaw na mauna ladies first, ika nga ikaw na. Naghihintay na si Manong sayo, napailing na lang ako sa naging bangayan ng 2, hindi yata ako sanay na hindi si Andy ang kaharap ni Warren sa ganitong bagay. May problema po ba? Biglang sulpot ni Manong Andres na ngayon ay nasa harap na nina Warren at Mitch. Agad nagtinginan ang 2 at lumingon sa amin pilit ibigay ang kasalukuyang responsibilidad. Pero dumaan ang iilang segundo, wala pa ring nangyari, tanging ang mga mata lang ang nag-usap-usap. Nako wala po, tara naman nung piagad na wika ni Drake na ikinagulat namin. Niyaya nito ang lalaki at handa nang sumabak sa gyera. Nako may parating, mamaya na tayo, lumingon kami sa tinutukoy nito, napalunok agad ako nang makitang kung gaano sila kakomportabling naglakbay sa tulay. Masyadong mapanganib tingnan pero siguro taga rito ang mga ito kaya sobrang sanay. Nag-antay lang kami sa gilid, nakaupo na ang ilan sa amin dala na siguro ng kaba sa maaring gagawin maya-maya.
Natatain na yata ako sa nakikita, sabay kaming napatingin kay Warren na seryosong nakatingin sa mga taong parating. Di ba sabi sa'yo ikaw na mauna, ako na mauna, nakikinig lang ako sa mga pinagsasabi ng tatlong tutumingin ulit ako sa hinihintay. Ang tagal naman. Di ko sinasadyang mapalingon sa ibang kasama na mukhang kanina pa malalim ang iniisip. Renz, tawag ko sa lalaking nasa bandang likuran, agad rin itong napalingon sa akin. Nabigla lang ako saglit nang makitang mas lumabo ang kulay ng mga mata nito. Tila nasapawan ng luha pero hindi na ilabas. Maging ang kulay ng ibabang parte ng mukha nag-iba rin. Pero di ko na masyadong pinapansin. Umiyak ba to? O may problemang iniisip? Yeh! Ano parang namumutla ka, kita ko yung gulat ng marinig ang sinabi. Kinuha ko na lang yung tumbler na hawak-hawak ni Allen. Wala itong choice kundi uminom, mukhang nahimasmasa na rin naman pagkatapos. Thank you, maghanda na po kayo ma'am at sir, tumayo ang ila nung magsalita si Manong Andres. Napatingin sa amin yung tatlong taga rito nung makadaan, may dala-dalang plastic bag yung dalawa, kita mula rito ang mga dilatang binili, pansit canton, kape at junk foods. Napasunod na lang ako nung makitang nakahanay na ang mga kasama. Tila nagdadalawang isip pa si Mitch nung sumunod si Drake kay Manong Andres. Sobrang sanay na talaga ang mga taong taga rito, gawa sa lubid at kahoy ang nasabing tulay. Medyo katamtaman ang lapad ng apakan pero makikita mo pa rin na malaki ang distansya ng mga ito. Katamtaman ang luwag ng lubid kaya di gaanong delikado kung masandalan mo man ito, huwag ka lang masyadong titingin sa baba. Nakasunod si Warren kay Mitch, magkahanay lang kaming tatlo ni Jessie at Andy. Nanginginig pa akong humakbang sa pangatlong dapit, para akong dinuduyan kahit nakatayo. Bro, sige na kaya mo yan. Kahit ngayon lang kirinig kong sabi mula sa likod, sigurado akong boses iyon ni Allen pero di ko magawang lumingon.